ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ako, kamusta na ho kayo? Kita niyo, bilis ng panahon, grabe. Parang hindi ko na nararamdaman, malapit na mag-August. At syempre, ang oras, alas 11:05 ng umaga. Magandang araw po, mga kaibigan. Mantakin ninyo, ha. First time, hindi umulan. Ako, nervous ako sa ulan. Alam niyo naman ho, pagdating sa ulan, ambon. Nako, number one na yan po ang nagbibigay sa akin ng problema sa araw-araw na lakad ko. At syempre, bakit tayo nakamotor? Syempre, masunurin tayo. Dapat kahit taga-media ka, masunurin ka. Hindi ka po pwedeng lalabag sa batas. Yan. Kaya nga po, pag coding is coding. Wala tayong magagawa. Wala tayong sasakyan magagamit. Pero kung meron ho kayong mga extra na sasakyan na pinamimigay, pwede nyo rin ipamigay sa akin para hindi ako makahuding. My goodness. Alam nyo ho, naalala ko yung mga baha, no? Kita nyo ha, kung makikita nyo yung talagang pati yung aking partner, no? Na may mga sasakyan. Kita nyo ho, sila ho mismo, lumalangoy ang kanilang mga sasakyan, nagmistulang bangka. At ang masakit niyan ay kaya, hello, Kapitan Duran, ha? Naku, sorry po, hindi ako nakatulong sa inyo. Yan yung mga partner ko, na kung saan talagang nakakalungkot isipin na kayo po ay bahagi ng, alam nyo ho, yung mga ganitong negatibong resulta ng bagyong Karina. Nako, hindi ko na-expect, no? Meron palang bagyong babae na talaga namang napakatindi. At sabi ng iba, ito daw po'y mas matindi pa sa dilubyo. Wag naman. Diyos ko, wag naman tayo mag-isip ng ganun. Grabe. Alam nyo ho, hindi ho natin ine-expect na marami hong magiging problema after. Ito na, nakita ho natin. Ako ho'y nag-ikot para akong nagsusurveillance eh. Nag-ikot po ako sa iba't ibang lansangan kung saan talagang heavily damaged. Pagdating ko sa Typhoon Karina at talagang malungkot ang ating mga kababayan. But, kita nyo ha, sabi nga ito nung isang araw pa sinasabi with Attorney Topacio. Sabi ko sa kanya, alam nyo po, yung sinasabi ho natin, basura ang dahilan, hindi po. Kasi ho, sa tuwing bumabaha, ang totoong problema ho, wala tayong maayos na drainage. Yan. Alam nyo ho, wag nating isisi sa basura dahil marami ho tayong matitino na hong kababayan. Yan. Marami akong nakikilala ngayon na yung mga basura na basura nila sa bahay, alam na ho nilang isegregate. Alam na ho nilang ilagay ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Alam na po nilang isegregate yung mga plastic na kung saan magagamit pa ito. Di ba maraming gumagawa ho ng mga plantito at plantita? Mantakin ho ninyo ha. Ito ho yung mga bagay na hindi ho natin napapansin. Sa tuwing bumabaha, at bumabara ang mga drainage, ang sinisisi po natin lagi basura. No, it's not. Alam niyo po ba, sa Marikina po, ito, maipagmalaki ko lang uli, maraming beses na, ang Marikina po ay napakadisiplinado pagdating sa basura. Yan. Ngayon po, nung nagkaroon ng Typhoon Karina, mantakin ho ninyo, sandamakmak ang basura. Natingin natin ay basura. Hindi po, mga kaibigan. Yan po'y mula sa mga bahay ng mga nasalanta ng baha. Take note, nasalanta ng baha. So, ibig sabihin, hindi po yan basura, yan po yung mga gamit nila na inanod ng malakas na current o malakas na daloy ng tubig sa lansangan na kung saan, di ho ba yung kapag ang isang kalsada ay pababa, natural, pag ganun ho yung agos ng tubig, yun ho ang nangyayari. At yan po dapat intindihin po natin. Hindi po basura, ang mga Pilipino ho ngayon matalino na. Marami hong nagsesegregate, marami hong nagbabaon ng mga basura nila, at marami akong nakitang ganyan. So kung ang tingin ho ninyo ay tambak ang basura, yan
po ay take note. Kayo pong nasa gobyerno, tandaan po ninyo ito. Tingnan ho ninyo ang mga gamit ho ng mga bahay na inanod ng basura. Yan po ay gamit nila. Yan. Gamit po nila yan na wala na hong magagawa, hindi na humahabol. Alam nyo, dinanas ko rin po yan nung ako po'y nakatira sa Maynila. Talaga pong wala hong masayang araw na nag-aaral po ako kung hindi po ako nakapaa. Ako po'y naglalakad na talaga namang, basang-basa yung palda ko kasi kailangan naka-uniform tayo, di ba? Kahit ako'y nasa public school, I see to it na sumusunod ako sa batas ng eskwelahan. Kailangan ho talaga ay naka-uniform ka, nakamaayos kang pananamit bilang isang presidente ng eskwela, sabihin na natin ng Section 1, di ba? Kaya nung panahon na yon ay talagang tumimo sa aking kaisipan, yung basura, bakit tuwing-tuwing, ilang presidente na ho yung pinagdaanan natin, mantakin ho ninyo, tingnan nyo yung mga salita nila, ay isang tambak na basura. Oh, what have you done bilang isang taga-gobyerno? Ano yung ginawa ninyo? Oh, sino ba ang responsable sa basura? My God, kahit meron tayong tao o gobyernong responsable sa basura, hindi naman basura talaga yung mga nakita natin eh. Yan po'y nagmukhang basura na lang. Dahil ang isang bagay na nababasa, ang isang bagay na inanod ng dagat, yan po ay mukhang basura na. Pero yan po ay gamit ng mga residente. Kayo ho ba'y nakapasok na sa mga residente ng mga simpleng buhay? Baka naman ho kayo nakatingin lang ho kayo dun sa mga puro kotse ang laman ng bahay nila. O kaya naman puro mga appliances. O yung po ba masasabi ninyong basura yon? Nakita nyo, inaanod na yung kotse nila, inaanod na yung mga appliances nila, inaanod na yung mga gamit nilang para sa eskwela, inaanod yung mga sapatos, mga kung ano-ano, yung mga hayop na inaalagaan nila, inaanod na. Yung po ba'y basura? Di ba hindi ho? Pero dahil nga po nagkumpul-kumpul sila po'y nabulok, nasira, etc. Yan po'y naging basura kung tingnan. Ngayon, saan ho manggagaling ang solusyon ng mga problemang ito? Di ba ho dapat manggaling ho yan sa inisyatibo ng mga matatalinong kumakandidato ngayon? Nako, kung kayo po'y kakandidato, wag naman paulit-ulit na lang yung problema po natin, di ba? Bakit lagi na lang po natin isinisisi sa naging presidente, sa naging vice president? Tingnan po natin yung mga sarili natin. Kayo po bilang isang mga party list, ano pong naitulong ninyo? Kayo po bilang men in uniform, ano pong naitulong ninyo? Kayo po bilang mga senador, ano pong naitulong ninyo? Alam nyo, nakakalungkot nga yung mga senado ngayon. Umuubos kayo ng pagkahaba-habang oras para lang sa isang diskusyon, sa isang kaso na hindi nyo malutas-lustas. Ito isang, di ba ang laking perang ginagastos ninyo para dyan sa mga investigasyon. Yung investigasyon na yan, nakulong ho ba yung inyong mga inimbestigahan? Nabigyan nyo ho ba ng karampatang parusa? Di ba? Ako ho'y natutuwa, no? Dahil ako'y, hindi ko ina-expect na meron akong kamag-anak sa Supreme Court. Matanong ko nga sa kanya. Ewan ko lang kung papayag siya. Matanong ko nga sa kanya kung ano bang klaseng batas meron ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang ang dami-dami ko nabasang batas since I think 1980s pa na batas. Ang dami mga batas na mga obsolete na, kung tutuusin. Kung kayo po mga lawyer, alam niyo ho yan. At hopefully, meron tayong mga lawyer na mabisita rito, na maging kaagapay rin po natin sa pagbibigay ng mga tamang pananaw sa buhay. Buti kung nandito lang si Attorney Topacio, wala ho tayong magiging problema dyan. At ang intindihin po natin lagi, positibong paraan. Paano ho tayo nabubuhay ng hindi tayo nakakapagpasalamat? Every day ho is a thankful day dapat. Every day po ay lagi nating alalahanin na tayo po ipagpasalamat po natin yan, mga kaibigan. Bakit? Kasi nga po tayo ay buhay pa. Lagi niyong tatandaan na kapag tayo po ay nagising sa umaga, thankful tayo dapat kasi kompleto po ang pamilya natin. Yan po ba ay naiisip po ninyo pag gising ninyo sa umaga? Baka ilan-ilan na lang ho, di ho ba? I doubt kung meron pa nagpapasalamat at pag gising po ninyo.
Panginoon, marami pong salamat at buhay pa po ako. Nagising pa ho ako. Meron ho bang nakapagsalita sa inyo yan pagising niyo sa umaga? Tanong ko lang ho sa inyo. Siyempre po, dapat po lagi po nating ipagpasalamat yung oras na tayo po'y nagigising pa. Yung oras na makikita natin ang mga mahal natin sa buhay na nakangiti. Lalong-lalo na yung anak natin, di ho ba? Good morning, Mommy. Di ba? May nag-good morning pa ba sa inyo? Ayan. Sabi nga po, ayan, marami pong mga klase ng pamumuhay meron tayo sa Pilipinas. Alam naman po natin yan. Siyempre, iba po sa ibang bansa. Sa ibang bansa po, ang batas is batas. Dito ho sa Pilipinas, ang batas is batas din, but may exemption to the rule. Ano po yung exemption to the rule? Meron po ditong batas na pwede pong gawaan ng butas. Yan. Yung mga batas na nababayaran para ang batas ay hindi maging butas. Yan. Ganun ho ang nangyayari. But anyway guys, tayo po naman ay pinagpapasalamat po natin sa Tweetwina ang napakagandang imahe na ibinibigay sa atin ng ganitong problema. Ano po ba yung magandang imaheng tinutukoy natin? Yan. Ang sinasabi ko po na magandang imahe na tinutukoy natin, nakikita natin ang sandamakmak na problema. Di ho ba? Hindi naman po kaya ng presidente lamang ang nag-iisip. Dapat po, lahat kayo dyan sa gobyerno, lalong-lalo na kung sino po ang nakatalaga dyan para gumawa ng isang solusyon dito sa problema ng bansa, dapat po nandiyan dyan kayo. Magagaling kayo, di ba? Kayo po'y mapipera, mayayaman, lalong-lalo na itong maraming mga condominium sa buong Pilipinas, di ba? Sino-sino ho ba yung mga yan? Kayo po ba inisip ninyo kung saan dadaan yung mga tubig na yan bago kayo nagtayo ng magagandang bahay ninyo? Ayan. Ayan po, nakasalalay po ang problema sa mga ganyang sitwasyon. Alam naman po nating lahat na tayo po ay nakapagpatayo. Yung iba sa atin, lalo na kung sila'y nauna talaga, marami hong mga nakapagpatayo na wala pa naman hong kalsada, na wala pa naman hong talagang tamang drainage, na wala pa naman hong tamang plano, di ho ba? O ito, akin to, tayuan ko yan. O ito, akin to, di ba? Usually, ganun ho Well, actually, ayan po naman kwento ng ilang mga eksperto sa akin. Dahil siyempre, tayo po naman nakikinig sa mga eksperto muna bago tayo magsalita. Dahil ang salita ng eksperto ay masigit na dapat nating paniwalaan. Sila po'y alam nila, no? Alam nila ang magandang solusyon sa mga problema. At yung mga problema na yan ay lagi po nating binabahagi sa Tweetwina sa mga kababayan natin na kung ang problema po ay nandiyan na. Kailangan tayo po bilang isang mamamayang leader. Ayan. Kayo po leader. Siyempre kami, mga simpleng tao lamang. Kung kayo po ay mga leader at gusto nyong mag-leader pa, yung iba dyan masyadong sakim na naka-10 termino na, naka-5 termino na. Gusto pa, sila pa rin, di ba? Dapat ipatikim nyo naman sa ibang kandidato yung inyong galing, di ba? Let's face it, marami hong magagaling na Pinoy. Pero hindi po natin alam kung yung mga nandiyan dyan palagi, di ba? Ang dami yung mga marami ho tayong mga bagay na pinagsisisihan. Sabi nung aking kausap, nagsisisi ako, bakit ko binoto si ganon? Hindi, wag ho. Alam nyo mga kaibigan, pag tayo po ay bumoto sa isang tao, panindigan po natin yan. Huwag po nating pagsisihan. Kasi alam nyo po, kailangan bago kayo magdesisyon, ang desisyon po natin ay gawin nating sagrado, gawin nating tama. Pag tayo ay namili, gumawa tayo ng checklist, guys. Ito po, malapit na election by next year, di ba? Marami tayong dapat pagpilian. Siguro, it's about time na tayo po maghanap ng mga solusyon sa mga problemang nangyayari sa bansang ito. Alam nyo, dito sa DWIZ, ang dami kong napapakinggan na mga programang kapupulutan natin ng aral, guys. Sa kanila mismo, nakukuha natin solusyon. Di ba dapat kayo na mga tao dyan sa gobyerno, syempre alam nyo na kung sino kayo, di ba? Lalo na kung kayo po ay congressman, senador, kayo po ay mayor, di ba? Alam nyo, sa mga media, dahil sila, umiikot sila. Alam mo nila yung mga problema. At dyan pa lang, nakakakuha kayo ng solusyon. Yan po ang gawin ninyong solusyon, mga kaibigan, kung kayo po ay naghahangad pang tumakbo para sa mga magagandang posisyon. Yung iba kasi hinahanap lagi. Guys, let's face it, yung iba sa atin, hinahanap nila mga juicy position. Mga position na kung saan ay marami silang kikitain, di ba?
o kaya posisyon na kung saan ay lalo silang makikilala. Diyos ko po guys, alam nyo po, sikat na po talaga kayo. Pero sana po, yung posisyong kinalalagakan ninyo, be sure na magagampanan ninyo ang inyong mga sinumpaan. Marami tayong sinumpaan kami nga ho Ako, may sinumpaan ako sa nanay ko, di ba? Hanggang ngayon, hawak-hawak ko nanay ko, hindi ko siya pinababayaan. Ganon din po dapat kayo bilang isang ina o ama ng tahanang ito, ama o sabi nga ama o ina ng gobyernong ito, ipagpatuloy po ninyo yung tama. Alam nyo, napapansin ko, bakit ganun, no? Ang mga nagrarally, yung SONA, SONA 1, 2, 3, tatlo na yan. Nung mga dating SONA, ganun pa rin. Halos, yung mga mukha nila, pare-pareho lang. Ano nangyari, di ba? Ibig sabihin, ito bang mga nagrarally sa bawat gobyerno na dumarating? Ano ho ba? Hanap buhay ho ba itong pagrarally? Siguro alam niyo ho ang solusyon dyan. Bakit kayo dissatisfied sa mga nangyayari? Bakit kayo hindi naniniwala sa bawat presidente na dumarating? Bakit hindi kayo natutuwa sa bawat nangyayari sa ating gobyerno? Saan kayo natutuwa? Ayan, tingnan niyo ho sarili ninyo. Kayo po yung mga tumutuligsa sa gobyerno ngayon. Same thing, ganun din po kayo. Kayo po'y nakapwesto rin, di ba? Pero bilang isang senador, bilang isang congressman, o kayo man ay mayor, barangay chairman, ano po ba yung nagawa ninyo? Let's face it, kailangan pakita nyo yung nagawa ninyo. Ngayon, kung kayo po ay nagmamagaling lang at wala naman talaga kayong magagawa, it's about time. Ibigay natin sa iba ang posisyon na hawak ninyo kasi nakakaawa naman po ang bansang ito. Maliit lang yung bansa natin kung tutuusin Tingnan nyo po yung laki ng Japan. Sila po, mas marami silang lupa. Pero ang Pilipinas, maliliit lang yung lupa natin. Marami tayong mga dagat sa paligid. Yan. Tingnan po natin, ano po ba yung nakikita nating mga sinasabi na mga noong henerasyon pa, mga noon na mga senador pa, matagal na yan. Dati senador siya, dati congressman siya, naging mayor, naging governor, bumalik na naman, mayor na naman uli. Yung mga ganitong sitwasyon, Diyos ko naman po, sana maging bahagi naman kayo ng kabutihang ginagawa ninyo. Dahil alam nyo po guys, tayo po naman ay lahat matatapos din ang ating mga tungkulin, matatapos din ang ating mga ginagawa. Dapat po mag-concentrate tayo sa anong punto ang tunay na gagawin ninyo para sa ikabubuti ng ating bansa. Alam nyo po, masaya tayo kung tayo po ay yumaman na sa bansang ito. Yung wala nang mahirap, di ba? Nakakatuwa kung lahat ng mga Pinoy ay hindi na daing sa gutom. Hindi na sila daing sa sweldo, na kaunti yung sweldo nila. Hindi na sila daing sa kanilang kakainin, di ba? Dapat ang Pinoy madiskarte na sa panahon ngayon. Dapat marunong na rin kayong magtanim sa likod bahay ninyo at doon mismo sa inyong tinitirahan, doon kayo kumukuha ng inyong pagkain. Sino dito o sino sa inyo yung mga nanonood ngayon ang kanilang kinakain ay nanggagaling sa sarili nilang tanim? Sino sa inyo ang makapagmamalaki, di ba? Na ang kinakain ko ay galing sa sarili kong pawis. Baka naman po kayo nanghihingi lang kay nanay. O kaya naman, nanghihingi lang kay tatay. O yung iba dyan. Nakakatakot pa yung iba dyan. Pinang-iinom lang, di ba? Oh, no! Kasi pag pinang-iinom nyo lang, di ba masigit na nakakahiya kayo? Kasi yung perang hiningi ninyo, tapos ipang-iinom nyo lang, ipangyayabang nyo lang sa mga kaibigan ninyo. Nagpapainom lang kayo na nagpapainom. Alam nyo po ba? Nagbibigay lang po kayo ng hindi magandang halimbawa para sa mata ng kabataan. Yan po'y lagi nating tatandaan, no? Kapag kayo po ay may bisyo, ayan, hate na hate ko ang lasinggero. Hate na hate ko ang mga naninigarilyo. Ayan, naku, sorry ha. Sorry po, kasi po, yan po talaga, ever since na nag-aral po ako, ayaw na ayaw ko na ang taong kausap ko ay amoy alak. Ayaw na ayaw ko na ang kausap ko ay amoy sigarilyo. Bakit kamo? Tingnan nyo na lang yung sarili ninyo. Subukan ninyong kayo pong naninigarilyo at kayo pong umiinom ng alak. Amuyin po ninyo yung kapwa ninyo na umiinom din ng alak. Ewan ko lang kung mababanguhan kayo sa kanila.
ewan ko lang kung mayayakap mo pa sila. Yan. Marami hong ganon mga kaibigan at sana po tumimo sa ating kaisipan kung ano yung tama at mali at yun ang ipangaral natin sa mga kabataan. Ako ho'y nakikialam ng kabataan ng kapitbahay. Binibigyan ko sila ng oras, pinapayuhan ko sila kasi Diyos ko po, no? Kung ikaw ay nanay ng ilang bata, kung ikaw ay tatay ng ilang bata, siguro gumawa ka naman ng kahit maiksing oras, nakausapin mo yung mga anak mo at bigyan mo sila ng magandang halimbawa o pangaral para yun ay laging titimo sa kanilang kaisipan na ang kabutihan ay mas magandang ipamalas natin kesa kasamaan. Yan po ang dapat nating isipin lagi. At syempre, tayo naman po ay magbe-break muna habang ang ating mga kababayan ay naghihintay ng susunod nating pag-uusapan. Antabayan na natin ang ating magandang guest. At syempre, mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Juby de Guzman. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, syempre. Ako po si Juvie de Guzman. At syempre, bago natin ibigay ang ating bisita, ay gusto ko munang ibigay ang paalala po ni Ka Tirso Peralta. Sabi po niya, forget those who hurt you yesterday, but do not forget those who love you every day. O, di ba? At syempre, sabi niya, forget the past that made you cry and focus on the present that makes you smile. Thank you. And forget the pain but never the lessons you gained. Oh, di ba? Alam niyo mga kaibigan, yung mga ganyang paalalay talagang tumitimo sa aking kaisipan at dibdib. Ay tinutusok ang aking kapuso. Puso-puso talaga. At sabi nga rito, batiin muna natin. Babatiin ko muna yung aking kaibigan, si Veronica Estrada Lim. Nako, kaibigan ni Mayor Along Along Malapitan pala. Oh, yeah. Ayan. Okay, Veronica, pagbating pinapaabot ko sa'yo, happy wedding anniversary. Kaya lang yung kanyang mahal na partner ay nasa malayo na. But anyway, thank you for reminding me that it's your wedding anniversary today. Yeah. Oh, yeah. O, diba? Alam nyo, minsan, no, ang sarap isipin na kayo'y nagsama ng pagkatagal-tagal. Yan. Wish ko lang, no? At but this time, bigay ko muna ang aking magandang bisita. Alam niyo naman, Miss Melds Velen. Siya po ay commentator and health advocate. Yahoy! Melds, no? Oo, Melds. Ay, good morning. Good morning. Melds, ayun yung mic mo. Yan, oo. Yan, good morning. Pasensya ka na, Melds, ha? Listeners, at lalo na po sa ating magandang host, Ma'am Uy? Juvie. Ganon. Malabo rin pala mata mo. Melds, doon ka tumingin. Wag dyan sa monitor natin. Doon ka tumingin sa camera mo. Yun. Yan. Asan bang camera niya? Ay, eto. Yun. Etong dulo, ha? Diyan ka titingin kasi para mas maganda angle. Okay. Melds, alam kong pareho tayo. Mm-hmm. Pareho tayong single mom. Yan. Yes. Alam niyo ho, guys, no, napakasaya naming single mom kasi wala nang nagpapasakit ng aming kalooban. Ganun ba yun, Mel? Melds, alam mo, gusto ko lang gusto kong malaman, how's your life being a single parent? Well, of course, very happy by God's grace. Oo, number one yan na talagang pinagkakapitan ng isang single mom. Dahil, di ba, may kasabihan nga tayo, anuman yung gawin natin, basta nasa atin and center natin si Lord, walang imposible. Lahat ng mga pagsubok ay talagang ating malalampasan. Ayan, Ma'am Judy. Oo. Alam mo, Melds, no? Bihira sa ating mga pinag-uusapan yung ganito, no? Alam natin, ikaw ay isa ring kagaya ko na advocator din, eh. Marami kang gusto sa buhay na ma-share at gusto mo rin na dumami pang magmamahal sa atin, syempre, Yes, di ba? of course, opo. Pero
bilang isang advocator, ano yung kasi alam ko health coach ka din no? Yes, ma'am. Paano mo pinapanatili yung magandang kaisipan mo kahit na ikaw ay loner? Di ba? Loner ka ba? Actually, Hindi naman halata. Ma'am Juby, hindi natin nafe-feel yung pagiging loner kasi syempre meron tayong mga anak na nagsisilbing inspirasyon unang-una. At syempre yung mga positive person na dapat lagi nating kinakausap at hindi tayo nagiging sentro ng mga negative sa ating kapaligiran. Wow! Diba? Alam nyo guys, no, ito yung magandang tularan kasi alam nyo po, bihira po kasi sa mga parang feeling kulang, di ba? Feeling natin kulang kasi yung iba, mas gusto nila, ay hindi, gusto ko may partner ako. Akala nila, pag walang partner, kakulangan na sa pamilya nila. Hindi po. Kasi po, mas nakukorek mo yung mga pagkukulang mo noon na dalawa kayo, pero kulang pa rin ang nangyayari, no? Pero once na nagkaroon ka ng pagkakataon na mapag-isa, ngayon mo naiisip na ito pala yung tamang dapat kong ginagawa noon. Yes. Meron ka bang naisip na gano'n, Melds? Yes po, syempre meron. Nare-realize natin along the way ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin na yun pala, kapag ganun yung pakiramdam mo, mas lalo mong kailangan lagi kang masaya, humanap ka ng mga alternatives na pwede mong gawin or makatulong ka sa tao at maging inspirasyon ka and be a light to everybody. Wow! Diba? Inspirasyon. Ako maraming yan. Marami ako inspirasyon Kasi yung mga nakikilala ko rito sa production, lahat yan inspirasyon natin. Wow. At wag niyong ipagkait ng ngumiti. Alam niyo guys, kaya the reason why, sabi nila, Juwie, hindi ka nagbabago sa tagal kitang hindi nakita. Sabi nila sa akin, sa tagal kitang hindi nakita, bakit hanggang ngayon parang ganun ka pa rin? Wow! Ano yung bola ba yun? Hindi. Ikaw, Melds, paano mo inaalagaan din syempre yung sarili mo kahit na nag-iisa ka? Saan ka humuhugot ng magandang kaisipan na sinasabi mo ngayon? Well, number one, syempre, inspirasyon natin si Lord, Siya ang center ng buhay ko and napakaganda na i-apply yon dahil every time na kung siya ang magiging center natin sa lahat ng ginagawa natin, may iwasan natin dito yung pagkakamali, yung mga hindi dapat, katulad ng mga sinasabing corruption na dapat ibigay sa tao, pero pag isa ka kasi nga naniniwala kay Lord, talagang hindi mo yun gagawin. At ito talaga ay ibabahagi mo. Dahilan sa meron tayong sapat na allocation dyan or budget para sa mga tao na talagang itulong natin. So, I mean yun, napakaganda nun na kailangan lagi kang positive. Even meron sayong kumukutsa or anumang pagsubok, lagi kang, alam mo yan, maging inspirasyon. Sa ganun pa lang, sa kilos mo, sa lahat ng bagay, kailangan palagi kang strong as mom and dad. Wow! Ayan ang magandang kaisipan na sana po lahat po tayo ganyan. Sana all. Sabi nga po nila. Okay, Mel, meron lang ako i-share sa'yo. Sabi nga ganon. May mga taong dahil sa inggit, sisirain ang iyong imahe. Yes. At iiwanan na lamat ng iyong, sabi nga po, magandang personalidad. Pero mahihirapan silang alisin ang alaala ng mga maganda mong nagawa. You're right. Dahil anumang pangit na iparatang sa'yo, ay mananatili ang paghanga sa iyo ng mga taong kilala ang iyong pagkatao. Oh, ano masasabi mo dyan, di ba? Wow, perfect word talaga. Ma'am Judy, oo. Talagang, syempre, alam mo kahit na anong gawin sa'yo ng tao. Sabi nga nila, kaya daw panay or dire-diretso ang pagkutya sa'yo ng mga tao dahilan sa hindi ka nga kilala. So, syempre, napakaganda na hindi tayo maging katulad ng mga bagay na yan dahil ang tingnan natin at isipin, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. And bakit nga ba by nature na
ang tao, mas tinitingnan niya yung konting pagkakamali mo kesa dun sa madami mong mabuting ginawa. Oo nga. No? So, talagang... Oo nga. Ba't nga ganun? Di ba, no? So, pero, Oo nga. as a godly person, dapat hindi. Kasi, Oo, tama. Kasi di ba, merong verses sa Bible na 77 times, not only 77 times, but paulit-ulit. Pero not intention yun, ha, mga kaibigan, mga listeners. Siyempre, Yes. kailangan dapat once na alam mo ng mali, wag mo nang ulitin. Ayun. Yun. Oo Diba? nga, no? Alam nyo guys, sabi nga mas maganda pa raw yung dati kang masama na nagbago ka Yes. kesa yung mabuti kang tao tas nagpakasama ka. Yes. So, ibig sabihin, itong alam nyo na lulungkot ako na alalahanin yung mga preso, yung mga Oo. kababayan nating hindi pa nabibigyan ng hustisya. Mamaya pag-usapan nga natin ng konti yan kung papalarin pa tayo sa ating oras. Yes. At syempre mga kaibigan, magbibigay muna tayo ng paalala mula sa ating himpilan. Syempre, time check muna tayo mga kababayan dahil tayo po ay naghahangad lamang ng ano ang pwede na para sa atin na hindi naman pwede sa iba. Okay mga kaibigan, sa ngalan pa rin ng Yes Yes Yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ng aking partner, Attorney Ferdy Topacio. Walang iba, yan po ang ating pinagkakautangan ng loob, lalong-lalo na sa paghinga. Yung ating paghinga na dapat alisin ang sama sa kalooban, lagi na lang kabutihan. Okay mga kaibigan, ng oras para ho sa ating time check. Alas 11:44 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ayan. Ang oras po, alas 11:49 ng umaga. At syempre, ngayon naman po ay babati muna tayo sa lahat ng mga kakilala, kaibigan natin na talaga naman patuloy na sumusuporta dito sa DWIZ at sa Aliw Channel 23 kung saan lagi tayong nakikita. Maraming salamat po. Tuwing Lunes yan Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, sabi nga, ibalik natin si Ma'am Melds Belen. Siyempre, siya po ay health advocator din. At hindi lang po yan, bukod sa komentarista, kita nyo marami tayong mga new friends na talaga namang binibigyan natin ng oras dahil tayo'y binibigyan din ng oras. Pagbati na rin pinapaabot natin kay William Maglente. At syempre, yung isang kaibigan mo? Ayan. Happy listening. Ayan, kaibigan, Joy. Ayan. At sa lahat ng ating mga kasama sa Health and Wellness Advocacy. Ayan. At saka yung mga anak mo, batiin mo na rin. Hi! Ayun. Lea, Ale, and Jan. Kumusta kayo dyan? Ayan. Surprise! Di ba? At hindi lang yan, pagbati na rin pinapaabot ko sa anak kong natutulog na at alam ko mamaya manonood yan. Ayan, si MJ de Guzman. Salamat sa iyo, anak. Dahil hindi mo ako pinapabayaan. Salamat sa suporta mo. Wow. At syempre, yung aking mga kaagapay sa kaliwat kanan, alam niyo naman, marami tayong mga friendship na talagang kahit papano. Alam niyo, minsan, ang support kasi hindi lang naman pera, no? Yeah. Yung moral support na maibibigay nyo sa akin ay napakalaking bagay. Yeah. Sabi nga, dapat alam natin to, Miss Melds, yung 8 habits of success. Ayan, ewan ko sa'yo, Ano ba yung sinasabing, read everyday. Ayan, health habits yan. Pwede na rin daw yan na kailangan lagi tayong magbasa. Yan. Oo, talaga. Ano ba ibibigay mo? Mas magiging matalino tayo sa lahat ng bagay pag laging nagbabasa. Ayan. O, diba? Huwag tayong titigil sa pagbabasa. Ibig sabihin mag-research tayo na mag-research hanggang kaya natin, diba? Yes, oo. Kasi lumalabo na yung mata natin, tingin ko. Para tayo nakasalamin. Okay, next. Sabi niya, focus on high-level task. Yan. Of course, ayan. Anong suggestion mo dyan? Siyempre, yung mga talagang hindi natin minsan inaakala na to be on top o kung ano yung dreams natin. Halimbawa, maging isa sa pinakasikat na tumutulong as Good Samaritan. Ayan. Wow. Alam nyo, thankful ako kasi
padagdag yung mga taong kagaya niya, ganyan ho talaga hinahanap natin, yung mga hindi nagbibilang ng ginagawa, no? Yes. Gawa lang ng gawa. Kasi time will come, merong balik yan na maganda. Kaya kailangan wag mong ipagkait ano ang kaya mo, ano ang alam mo. Sabi nga Yes. wag mong ipagkait yan, just do it. Sabi nga po, mas masaya na ginagawa mo yung task. Bagamat hindi naman lahat inutos sa'yo, pero kung kaya mo rin lang, why not do it? Di ba? Yes. Di ba? Oo. Next, Oo. make your health a priority. Naku, ito po Ayan. mahirap. Ayan, ma'am. Make your health a priority. Yeah, ikaw, sige nga. Ay, Ayan, talo ko dyan. Maraming nakakalimot, pero napakahalaga pala. And minsan, simpleng bagay yung pag nagkakasakit yung mga anak natin, sinasabi natin na sana ako na lang yung magkasakit. Pero hindi pala dapat gano'n. Mali, Oo. yes. Kasi paano natin sila mapoprotect kung tayo mismo hindi tayo healthy. And beside doon, yung trabaho, puro trabaho. And in the end of it, hindi rin tayo magbe-benefit dahil doon lahat mapupunta sa ating ospital pag na-confine tayo or nagkasakit. Opo, that's true. Alam nyo guys, nakakatuwa na meron tayong alam na ganyan. Na wag nating akuin yung problema ng sino mang mahal natin sa buhay. Bagkos, tulungan natin kung paano siya gagaling. Tama. Di ba? Oo. Yun ang kailangan nating alamin. Okay, next. Sabi nga po, learn from people you admire. Yan. Share mo nga. Gusto ko yan. Katulad po ng aking kasama ngayon, di ba? Admirable po siya dahil sa amin pong trabaho, lahat po ay nakakaharap. Pero hindi po yun nakikita na napapagod at lagi pong on the go. Yun po yung mga inspiration, katulad po ni Ma'am Juby. Ay, ako ba yun? Wow, thank you so much. Hindi, alam nyo, ako yung taong hindi madamot mag-admire . Kahit na sabihin natin lalaki siya, babae siya, matanda siya, bata siya, I used to say na, alam mo, ang cute mo, alam mo, ang galing mo, alam mo, ganun ako appreciative ako. Di ba masama yun? Mas maganda po yun na talagang diretso kang tao, kung ano yung hindi maganda. I'm just trying na paalam sa kanya, ang galing mo talaga. Sabi ko, gusto ko yan. Ganun ako Opo. So, yun yung ibig sabihin na totoo kayong kausap, ma'am, di ba? Ayun. Oo, Sige. Pero minsan, napagkakamalan tayong bulera. Naku, hindi po, guys. Alam nyo, sa edad kong ito, hindi na natin kailangang mambola. Ang ipaalam lang natin sa kapwa natin, yung galing nila, ipaalam natin kasi hindi lahat ng tao appreciative. Yes. Right? Yes, ma'am. Okay. Sunod naman, sabi nga po, plan your day the night before. Are you doing that? Yes, ma'am. Lalo, importante yan para hindi po tayo nadidelay or nagkakaroon ng problema kasi sometimes pag hindi natin chinek or pinaghandaan yon ahead of time, talagang merong minsan na hindi sinasadya nangyayari. So, maiiwasan natin yon. Ayun. Diba? Ay, minsan nagkakaproblema ako sa suot ko sapatos. Ayan. Mantakin mo. Akala ko, dala ko yung sapatos ko, biglang dala ko pala tsinelas. Yung mga ganon, di ba? Ayan, simpleng bagay yan. Pero alam nyo guys, napakaganda na meron tayo laging option Pag naiwan ko to, dapat may ganito ko, dapat may ganito. Yan, lagi natin isipin. Kasi alam nyo po, yung pagkakamali talaga, hindi natin maisisisi kahit kaninong tao Lalo na ngayon, dati kasi may sekretary ako, may nag-aay sa akin, may nag-aano. Ngayon, wala na yung tita ko kasi, nangarap ding magpayaman, kaya nag-abroad. Nag-abroad siya. So, wala na akong kaagapay. But anyway, wish you the best. Alam mo naman lahat naman tayo nangangarap Kaya, don't stop dreaming. Di ba sabi nga nila? Okay. Okay, next, take action even when it's scary. Umaksyon ka kahit na nakakatakot. Alam nyo, naalala ko tuloy nung nag-work ako sa law office, no? Kasi parang tomboy ako. Boyish ako that time Boyish ako. Mahilig akong maglakad na parang kala mo kaya mo parang matapang lang. Ayan. Sa paglalakad ko, lagi kong iniingatan yung bag ko na wag ako madukutan. Siyempre, di ba, ganun naman talaga tayo Ayaw nating may mangyayaring masama sa atin. Lalo na
kung yun na nga lang yung pera natin, mawawala pa, di ba? Eh, syempre, alam niyo naman ho sa Recto, sa mall, sa Manila, naku, napakaraming mga malilikot ang kamay. Talaga naman yung kamay nila pumapasok sa loob ng bag mo. Uy, meron akong gano'n, no? Paghawak ko sa bag kong gano'n. Ay, naku, kamay ng lalaki ang nahawakan ko. Ay, yung pala, taman-tama, shoot na shoot sa wallet ko. Muntik na. But, naagapan ko yun. Naagapan ko, parang feeling ko kaya ko eh. Pagtingin ko sa kanya, sabay sampal ko sa kanya ng pinakamalakas na effort ko. Eh, nagkataon naman na medyo matangkad lang ako, pero payatot ako noon eh. Hindi mo iisipin, nakakayanin mo yun. Ay, akalain mo na out of balance yung lalaki. Tapos sabi sa akin nung babae, "Ma'am, ano nangyari sa inyo?" Wala po, ano lang po, nagkamali lang po ng pasok ng kamay niya. Napunta sa bag ko. Ginanong ko na lang para hindi na masyadong malaking issue. But guys, alam niyo, marami tayong pwedeng pag-usapan at masaya ako, Ma'am Melds, Thank Belen, dahil nandito ka sa ngalan ni William. At syempre kay Ma'am, yung kasama mo. Ayan, si Ma'am Criselda. Ma'am Criselda. Thank you so much, Ma'am Cris. Ayan, At syempre happy kay Kenji, salamat din. At syempre, nako, alam nyo pinapanalangin ko na sana mag-uwi uli ng gold ang ating si EJ Obiena, ang pole vaulter. Yan. Okay, ma'am, papaalam na po tayo. Ayan. Thank Ang you very bilis. much for listening. Napakabilis. At Opo. salamat po sa ating mga listeners and viewers. Magandang araw. Yan. At syempre mga kaibigan, alam nyo po, hindi po tayo magiging worth kung wala po yung Panginoon. Lagi po natin isipin lahat ng ginagawa natin ay handog natin sa nakakataas na siyang dakilang lumikha. At huwag tayong makakalimot magpasalamat, lalong-lalo na sa ating mga on-duties dyan. Salamat po ng marami kay Desk Editor, Boss Drew Nasino, sa ating Tech Engineer. Nako, salamat po sa inyo, Winner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Ken Sale at Giljan Reyes. Salamat din po sa broadcast IT natin, JV Dominguez, ang ating prompter, Neil Joyabella, writers, si Riz Calata and Jen Patrolia, at maraming salamat din kay CAs, yan, si Yasmin Pantaleon at Eloisa Bolinaw. Salamat po sa ating intern, si Godwin Lakdaw. At antabayanan niyo po ang magandang programa susunod na dito po sa Bali Tambayan with Jen Patrolia. Ayan, sa ngalan po ng programa Yes Yes Show Topacio ni Attorney Perdy Topacio, ako po ang inyong kaagapay, Juvie de Guzman. At salamat po sa ating mga topic na napag-usapan on the spot. Yan po ang on the spot na ginagawa ko sa Tweetwina. At salamat ako papasalamat din ako sa Panginoon dahil ho dyan ay nakakagawa tayo ng additional learning. Sabi nga po huwag tayong tumigil sa pag-aaral yan. Lagi po nating isipin na tayo po ay laging estudyante. Huwag tayong mahiya. At syempre, ayan, bantayan natin ang oras ay alas 12 ng tanghali. Yeba! Maraming salamat po. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!